Hello mga bata! Magandang araw mga bata! Kung bago ka sa ating Good News Club Online, ako si Kuya Jerwin. Ako pala si Kuya Jester. Ako si Kuya Jean. And welcome to our Good News Club Online. Makinig at sumunod sa Diyos. Yan ang ating word up sa linggong ito mga bata sa ating Good News Club Online. Sino kaya ang nakinig at sumunod sa Diyos sa kwento natin ngayon? Malalaman natin yan mamaya. Naalala ko tuloy, Kuya Jerwin, yung pinag-aralan natin last week. Oo nga Kuya Jean. Nakakalungkot no? Yung anak ni Haring Misaya, hindi na naging katulad na may takot sa Diyos. Tama Kuya Jester at Kuya Jim. Pero sa kwento natin ngayon, mayroon tayong bagong makikilala. Tingnan natin kung paano ba siya nakinig at sumunod sa Diyos. Ilan sa inyo dito mga batang excited kapag matutulog na? Hindi ba araw na ng pahinga yun? Sigurado may ilan sa inyo masaya o kaya excited kapag matutulog na. Pero ano ba mga ilang ginagawa natin bago matulog? Sige nga, tayong lahat. Ano-ano ba yung mga gagawin natin? Maghuhubad tayo ng short na ginamit natin sa buong araw at papalitan natin ito ng pajama o di kaya short na pantulog. Sige nga, gawin natin yun mga bata. Yan, ganyan. Ano pa mga ginagawa natin bago matulog? Tayo ay nagsisipilyo. Patingin nga si Kuya Jerwin kung paano magsipilyo. Yan, tama, ganyan. Ilan lang yan sa mga ginagawa natin bago matulog. Halimbawa, handang-handa na tayo at matutulog na ako, makakapagpahinga na ako sa wakas. At yung tipong matutulog ka na, maririnig mo bigla na may tatawag sa pangalan mo. Jerwin. Jerwin. Kapag halimbawa bata ganon, anong gagawin mo? Alam niyo mga bata, ganyan na nangyari sa ating kwento ngayon. Sino siya at sino kaya ang tumatawag sa kanya? Makinig kayo mga bata para malaman ninyo ang ating buong kwento. Matagal na panahon na ang lumipas, mayroong isang babaeng nagngangalang Ana. Sabihin mo nga yung pangalan sa katabi mo, Ana. Tama, alam niyo mga bata, si Ana, mayroon siyang asawa at ang pangalan naman ay Elkanah. Sabihin mo ulit yung pangalan mga bata. Elkanah, tama. Alam mo si Ana at si Elkanah, mahal nila ang isa't isa. Pero si Ana, mayroon siyang nakakalungkot na sitwasyon sapagkat wala siyang anak. Pero kahit na ganoon, taon-taon pumupunta si Ana at si Elkanah sa isang lugar na ang pangalan ay Shiloh. Yun ang lugar kung saan sila sumasamba at nagbibigay ng handog para sa Diyos. Alam niyo mga bata, minsan si Ana, dahil nais niya talaga na magkaroon ng anak, hiniling niya sa Diyos na pagkalooban siya nito ng isang lalaking anak. At alam niyo mga bata, noong si Ana, nung panahon na iyon, nung taon na iyon, na siya ay nakikipag-usap sa Diyos, sinabi niya na kapag siya ay binigyan ng anak, pangako niya na ibibigay niya ito sa Diyos, ihahandog niya ito, nahahayaan niya na lumaki ito sa loob ng templo para maglingkod sa Diyos. Yun ang pinangako ni Ana. Alam niyo mga bata, noong nagdadasal siya doon sa Shiloh, narinig siya ni Eli. Ano ulit ang pangalan? Eli. Si Eli mga bata isang pare. At alam nyo, dahil si Ana, nananalangin siya at labis na nalulungkot ang kanyang puso, ang kanyang kalooban. Kaya naman mga bata, napagkamalan siya ni Eli, iyong pare, na siya ay lasing. Pero ang totoo, nananalangin siya, mataimtim siyang nananalangin, kaya gumagalaw ang kanyang labi, pero walang naririnig na kahit na ano, boses sa kanya. Alam niyo mga bata, si Eli nagalit sa kanya sapagkat gaya nga nasabi ni Kuya kanina, pagkamalan siya nito na lasing. Pero sinabi ni Ana kay Eli, wala po akong ginagawang masama, nananalangin lamang po ako ng mataimtim at sinasabi ko sa Diyos na pagkalooban niya ako ng isang anak na lalaki. Kaya nung malaman iyon ni Eli, sinabi nito kay Ana, naway tugunin ng Diyos ang iyong kahilingan. Mga bata, ang tanong, binigyan kaya ng Diyos si Ana ng isang anak na lalaki? Hindi nagtagal mga bata, binigyan nga ng Diyos si Ana ng isang sanggol na lalaki. Sa tingin ninyo, masaya kaya si Ana? Yes, tama. Patingin nga si Kuya Jerwin ng itsura ng masaya. Ganyan! Marahil si Ana ay tuwang-tuwa sapagkat ipinagkaloob ng Diyos sa kanya ang matagal na niyang hinihiling. Alam niyo anong ipinangalan ni Ana sa kanyang anak? Samuel. Sabihin mo nga yung pangalan? Samuel. Tama. Alam niyo anong ibig sabihin ng pangalang Samuel? Hiniling sa Diyos sapagkat ganon ang mismong ginawa ni Ana. Ngayon mga bata, naalala niyo ba ang pangako ni Ana sa Diyos? Pinangako ni Ana sa Diyos na kapag binigyan siya nito ng anak na lalaki,
ihahandog niya ito para sa Diyos. Ibig sabihin, hahayaan niya na ang batang lalaki ay lumaki sa templo at doon na rin siya maglilingkod sa Diyos. Si Samuel, mga bata, ay inihandog nga ni Ana sa Diyos. Sa tingin ninyo mga bata, noong araw na ibinigay ni Ana si Samuel sa loob ng templo, ano kayang reaksyon ni Ana? Malungkot kaya siya? Nag-aalala kaya siya? O di kaya masaya siya? Alam niyo mga bata, sabi sa Biblia kung saan galing ang ating kwento, mayroong kagalakan sa puso ni Ana noong ginagawa niya iyon. Sapagkat maraming natutuwa siya na tinupad ng Diyos ang kanyang kahilingan at mayroon din siyang pagkakataon para tuparin ang ipinangako niya sa Diyos. Alam niyo mga bata, si Samuel nga ay tumira sa loob ng templo. Kasama niya naalala niyo ba yung kumausap kay Ana noong minsang nananalangin siya sa Shiloh? Ano mang pangalan nun? Tama, nakikinig ka talaga bata. Ang pangalan niya ay Eli. Siya iyong pare. Alam niyo mga bata, si Samuel nga ay tumira kasama ni Eli sa loob ng templo. Pero mga bata, hindi lamang si Eli ang kasama ni Samuel. Maging ang mga anak ni Eli na 2 lalaki kasama niya sa templo. Alam niyo ba mga bata, si Samuel ay kahit na bata pa lang siya, nandoon na sa kanya ang takot at pagrespeto sa Diyos. Alam niyo mga bata, hindi kagaya ng mga anak ni Eli. Wala silang takot at wala silang respeto sa Diyos. Sa katunayan mga bata, gumagawa ang mga anak ni Eli ng mga kasalanan, iba't ibang mga kasalanan. Yun ang nakakalungkot sapagkat ang mga anak ni Eli, dapat kagaya ni Samuel, ay mayroon silang takot at pagrespeto sa Diyos. Pero pinili nila na mamuhay sila sa kasalanan. Alam mo bata, ikaw at ako rin ay mayroong kasalanan sa ating puso. Hindi ba natutunan natin yan ng mga nakaraan? Nang walang nagturo sa atin paano gawin yun. Sa katunayan, sabi rito sa Isaiah 53:6, babasahin ni Kuya Jerwin para sa inyo mga bata. Sabi dito, tayong lahat ay tulad ng mga tupang nanibikaw. Nagkanya-kanya tayo ng lakad. Alam nyo, inalintulad tayo mga bata sa tupa. Imbis na sundin natin kung ano ang sinasabi ng pastor o yung tamang direksyon o daan, pinipili natin yung iba't ibang mga daan. Kaya ikaw at ako, bata, ay mayroong kasalanan sa ating puso. Alam niyo mga bata, kahit na ganoon, ang Diyos na pag-ibig, ang Diyos na banal, mahal na mahal ka niya. Kaya ipinadala niya si Jesus na perpektong anak ng Diyos. Alam mo bata, namatay siya sa krus para bayaran ang mga kasalanan mo, para bayaran ang mga kasalanan ko. Ganun tayo kamahal ng Diyos. Kaya nakakatuwa mga bata na mayroong paraan, mayroong solusyon na binigay ang Diyos sa atin kahit na tayo ay makasalanan. Kagaya ng mga anak ni Eli, naalala ninyo mga bata, si Samuel, dinala siya ng nanay niya na si Ana para manirahan doon sa templo. Ano ngayon ang nangyari mga bata nung nasa loob na ng templo si Samuel? Mga bata, noong lumalaki na si Samuel, si Eli naman, unti-unting lumalabo ang kanyang paningin sapagkat tumatanda na rin siya mga bata. Kaya marami na rin ang mga trabaho na nabibigay kay Samuel. Alam niyo mga bata, isang gabi, si Samuel, matutulog na siya. Pero habang siya ay natutulog, nakarinig siya ng isang boses na tinatawag ang kanyang pangalan. Sabay-sabay nga tayo mga bata, sabihin nyo, Samuel, Samuel. Alam nyo, si Samuel habang naghahanda na siya sa pagtulog, narinig niya na mayroong tumatawag sa kanya. Kaya mga bata, mabilis na bumangon si Samuel at mabilis siyang pumunta kay Eli. Tama bata, sapagkat akala niya si Eli ang tumatawag sa kanya. Sinabi niya, narito po ako sapagkat tinawag po ninyo ako. Alam niyo ano sabi ni Eli? Hindi kita tinatawag Samuel, bumalik ka sa iyong pagtulog. Kaya ganun nga ang ginawa ni Samuel, natulog ulit siya. Pero maya-maya lang mga bata, nakarinig ulit siya. Sabay-sabay ulit tayo. Samuel, Samuel. Kaya bumangon kaagad si Samuel sa pangalawang pagkakataon at pumunta siya kay Eli. Naparito po ako sapagkat tinawag po ninyo ako. Sabi na naman ni Eli, hindi kita tinatawag Samuel. Bumalik ka sa iyong higaan at magulog ka ulit. At ganun nga ang ginawa ni Samuel. Pero sa pangatlong pagkakataon, narinig na naman niya na may tumatawag sa kanyang pangalan. Samuel, Samuel. At tumayo ulit si Samuel, bumangon siya, pumunta siya kay Eli. At sinabi niyang, naparito po ako sapagkat pinatawag po ninyo ako. At sabi ni Eli sa kanya, Samuel, bumalik ka sa iyong pagtulog, hindi kita pinapatawag. Pero kapag may narinig ka ulit na tumatawag sa iyong pangalan, ganito ang sabihin mo, magsalita po kayo, Yahweh, nakikinig po ang inyong lingkod. Yun ang sinabi ni Eli kay Samuel. Ano kayang ibig sabihin nun, bata? Tama, ang Diyos ang tumatawag kay Samuel at mayroon siyang nais na sabihin kay Samuel.
Bata, kung tinanggap mo na si Jesus sa iyong puso bilang tagapagligtas at Panginoon, nangungusap rin sa iyo ang Diyos. Makikinig ka ba at susunod? Ano nga ang word up natin kanina mga bata? Sabay-sabay nga tayo. Naalala niyo ba yung tinuro ni Kuya Jester at ni Kuya Jim tsaka ni Kuya Jerwin kanina? Makinig at sumunod sa Diyos. Tama bata, yan nga ang ating word up ngayong linggong ito sa ating Good News Club Online. Ang tanong, paano ba tayo kakausapin ng Diyos sa mga panahon na ito sa pamamagitan ng kanyang salita? Kaya bata, mahalaga na nagbabasa tayo ng kanyang salita o di kaya nakikinig tayo sa mga nagtuturo tungkol sa Biblia para malaman natin kung ano ang nais niyang sabihin sa atin. Hindi lamang natin maririnig o malalaman yung mga nais niyang sabihin, nais din ng Diyos na sundin natin ito. Mga bata, sabi sa Biblia sa Awit 119 verse 18, buksan mo ang paningin ko pagkat nananabik masdan. Kabutihang itutulot sa akin ang iyong aral. Mga bata, ang salita ng Diyos, ang mga nakalagay dito, magbibigay sa atin ng mga bagay na dapat at hindi natin dapat na gawin. Kaya bata, kung kinilala mo na si Jesus, maaaring may mga pagkakataon na nakikipaglaro ka ng video game sa mga kaibigan mo, sa mga kaklase mo. Maaaring gusto ng kaibigan mo na manood kayo ng mga video games o yung mga malalas mong pinapanood sa video games. Alam mo na mali iyon, pero ayaw mong saktan ng damdamin niya. Alam mo anong pwede mong gawin? Tutulungan ka ng Diyos para magawa ang tama. Kaya bata, lagi mong aalalahanin na nangungusap ang Diyos sa iyo. Makikinig ka ba at susunod? Si Samuel kaya mga bata, makikinig kaya si Samuel mga bata at susundin kaya niya ang iuutos ng Diyos? Mga bata, tama. Ang Diyos nga ang tumatawag kay Samuel, hindi si Eli. Kaya noong sinabi ni Samuel na magsalita po kayo Yahweh, nakikinig po ang inyong lingkod. Ganun nga ang ginawa ng Diyos at mayroon siyang iniutos kay Samuel. Alam niyo mga bata, kinaumagahan, si Eli mabilis na hinanap si Samuel sapagkat alam ni Eli na kinausap ng Diyos si Samuel at mayroon ito mahalagang sinabi. Alam niyo, sabi ni Eli, Samuel, ano ang sinabi ng Diyos sa iyo? Masama man o mabuti, kailangan mo itong sabihin sa akin. Sasabihin kaya ni Samuel kay Eli ang ipinasasabi ng Diyos. Alam niyo, maaaring mahirap ang iniutos ng Diyos kay Samuel, pero alam ni Samuel na kailangan niyang sundin ang iniutos sa kanya ng Diyos. Kung kilala mo si Jesus bilang iyong Panginoon na tagapagligtas, nangungusap sa iyo ang Diyos, makikinig ka ba at susunod, bata? Sa pamamagitan ng Biblia, makakausap tayo ng Diyos, mga bata, at marami siya mga bagay na pwedeng sabihin sa atin dito. Sabi sa Filipos 2:13, mga bata, babasahin ni Kuya Jerwin para sa inyo. Sabi dito mga bata, sapagkat ang Diyos ang kumikilos sa inyo upang inyong naisin at isagawa ang kanyang kalooban. Mga bata, nais ng Diyos na kung ano man ang sasabihin niya sa atin, gagawin natin ito, susundin natin ito. Anong sabi sa word up natin mga bata? Makinig at sumunod sa Diyos. Ganoon ang ginawa ni Samuel mga bata. Kaya kahit na maaaring mahirap para sa kanyang kalooban na sabihin ang ipinasasabi ng Diyos, naglakas loob siyang sabihin ito kay Eli. Handa na ba kayo mga bata na malaman kung ano ang pinapasabi ng Diyos kay Samuel? Na sabihin ito kay Eli? Pinapasabi ng Diyos kay Samuel mga bata na sabihin kay Eli na ang dalawa nitong mga anak na namumuhay sa kasalanan ay mamamatay. Tama mga bata, yun ay nakakalungkot nga na balita. Kaya kung ikaw si Samuel, uutusan ka ng Diyos at yun ang sasabihin mo kay Eli, sigurado mahihirapan ka rin na gawin iyon. Pero si Samuel, pinili niya na sundin kung ano ang sinabi sa kanya ng Diyos. Sumunod si Samuel sa ipinag-uutos ng Diyos sa kanya kahit na napakahirap mga bata. Alam niyo si Samuel, lumaki siya na talagang patuloy na sinusunod ang mga ipinag-uutos ng Diyos sa kanya. Marami pa mga ipinag-utos sa kanya ang Diyos, marami pa mga sinabi ang Diyos sa kanya at pinilit niya na sundin ang mga iyon. Si Samuel mga bata, alam niya kung gaano kahalaga ang makinig at sundin ang utos ng Diyos. Bata, kung kinilala mo na si Jesus bilang tagapagligtas at Panginoon mo, lagi mong tatandaan na nangungusap sa iyo ang Diyos. Makikinig ka ba at susunod? Alalahanin mo rin ang word up natin. Makinig at sumunod sa Diyos. Yun ang dapat na gawin mo bilang isang bata na mayroon ng Kristo sa puso. Pero kung ikaw bata, wala ka pang Kristo sa iyong puso, nalaman mo ngayon na ikaw at ako ay mayroong kasalanan. Pero mahal tayo ng Diyos bata, kaya pinadala niya si Jesus. Si Jesus ang perpektong anak ng Diyos na matay sa krus para bayaran ang ating mga kasalanan. Nilibing siya, pero nabuhay siya sa ikatlong araw. Kaya bata, kung handa ka at nais mo na kilalanin si Jesus bilang Panginoon mo at tagapagligtas, maaari mong gawin yan ngayon. Maaari kang pumikit at maaari mong iyuko ang iyong ulo at maaari kang manalangin, maaari kang sumabay sa panalangin na ito. Panginoon, inaamin ko po na ako ay makasalanan. Naniniwala po ako na si Jesus ay namatay sa krus para sa akin.
Kinikilala ko po si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Every day, 365 days a year. Every day, 365 days a year. God wants to spend time with just you, just you. God wants to spend time with just you. 365 days of the year. God wants to spend time with just you. Getting to know God is a great adventure. Opening His Word each day. Reading and praying and getting to know Him. Learning all that He has to say. God wants to spend time with just you, just you. God wants to spend time with just you. 365 days of the year. God wants to spend time with just you. Morning or evening or in the between time, finding the best part of the day. For reading God's Word and for letting His Spirit show you the truth in His way. God wants to spend time with just you, just you. God wants to spend time with just you. 365 days of the year. God wants to spend time with just you. Now when we read, let's not forget to learn by writing down the truths of God's Word. Asking God to help you to always remember to live by the message you've heard. God wants to spend time with just you, just you. God wants to spend time with just you. 365 days of the year. God wants to spend time with just you. 365 days of the year. God wants to spend time with just you. Nakakita ka na ba ng pagsasanay para sa paligsahan ng pagtakbo? Isipin natin na tayo ay mananakbo na naghahanda para sa isang malaking paligsahan. Ano kaya ang mga bagay na kailangan natin? Okay, tama. Maaaring kailangan natin ng sapatos, lagayan ng tubig, stopwatch, at weight. Kailangan natin ng mga kagamitan ito sa pagsasanay para sa paligsahan. Alam niyo ba, tayo ay sinasanay din para sa bagay na higit pa riyan. Nais ng Diyos na masanay ka pa riyan. Nais ng Diyos na masanay ka araw-araw upang mamuhay ng matuwid, upang gawin ang mabuti at tama at kalugod-lugod sa Diyos. Binigay niya ang kanyang salita at ang Espiritu Santo upang tulungan tayong mamuhay ng matuwid araw-araw. Maaari din tayong masanay na mamuhay ng matuwid sa pamamagitan ng pagdalo sa simbahan, sa Sunday School, o kaya sa Good News Club online. Lalo na tayong matututo tungkol sa Diyos mula sa ibang tao na nagtitiwala sa Kanya at makakatulong sa paghikayat sa atin mabuhay ng katulad ni Jesus. Basahin natin ang ikalawang Timoteo, Kabanata 3, talata 16 hanggang 17 mula sa Biblia. Tara, basahin natin. Ang lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos at nagagamit sa pagtuturo ng katotohanan, sa pagtatama sa maling katuruan, sa pagtutuwid sa litong gawain at sa pagsasanay para sa matuwid na pamumuhay. Ang ilang mga tao ay hindi naniniwala na ang Biblia ay totoo. Paano mo malalaman na totoo ang Biblia? Okay, tama. Ang mga salita ay nagmula sa Diyos, sa Espiritu Santo. Mapagkakatiwalaan natin ang buong Biblia ay totoo dahil sa salitang ito ng Diyos na isinulat para sa iyo at para sa akin. Bakit gusto ng Diyos na ibigay sa atin ang kanyang salita? Tama, upang matutunan natin kung sino siya at matutong magtiwala, mahalin, paglingkuran at sundin siya. Okay mga bata, basahin natin simula sa address at magtatapos din tayo sa address. Handa na ba kayo? Basahin na natin. Ikalawang Timoteo, Kabanata 3, talata 16 hanggang 17. Ang lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos at nagagamit sa pagtuturo ng katotohanan, sa pagtatama, sa maling katuruan, sa pagtutuwid, sa likong gawain at sa pagsasanay sa matuwid na pamumuhay.
upang ang lingkod ng Diyos ay maging karapat-dapat at handa sa lahat ng mabubuting gawain. 2 Timoteo, Kabanata 3, Talata 6 hanggang 17. Okay mga bata, napag-aralan natin ang ating memory verse nung mga nakaraang weeks. Ang ilang piling mga salita ay pinag-aralan natin. Ngayon, pag-aaralan natin ang lahat ng salita na nakasaad sa 2 Timoteo, Kabanata 3, Talata 16. Handa na ba kayo? Tara, pag-aralan natin. 2 Timoteo, Kabanata 3, Talata 16 hanggang 17. Ang lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos at nagagamit sa pagtuturo ng katotohanan, sa pagtatama sa maling katuruan, sa pagtutuwid sa likong gawain, at sa pagsasanay para sa matuwid na pamumuhay. Ang Biblia ay kaloob ng Diyos sa iyo at sa akin upang makilala natin siya at mahalin. Gumagamit siya ng mga tao sa pamamagitan ng kanyang karanasan at mga tauhan upang maisulat ang nais ng Diyos na malaman natin. Tinutulungan ng salita ng Diyos ang mga naniniwala kay Jesus na malalaman ang pinakamainam na pamumuhay na naaayon sa Diyos. Ginagamit ng kanyang Espiritu Santo ang Biblia upang turuan ka, sanayin ka, ituwid ka, at ipakita sa iyo kung paano mamuhay ng tama. Tinutulungan niya ang mga mananampalataya na makinig sa Diyos at matutong sumunod. Okay mga bata, nalaman natin yung unang mga talata. Ngayon, yung sumunod na talata naman. Okay, basahin natin. Upang ang lingkod ng Diyos ay maging karapat-dapat at handa sa lahat ng mabubuting gawain. Ibinigay ang kasulatan sa iyo at sa akin upang ang naniniwala kay Jesus bilang kanilang tagapagligtas mula sa kasalanan, makakapakinig at susunod sa Diyos. Sinasabi sa atin ang salita ng Diyos ang lahat ng kailangan nating malaman upang magawa ang mabubuting gawain. Ang mabubuting gawain ay ang anumang nais ng Diyos na gawin natin. Ang pagmamahal sa lahat ng tao, kahit iba sila sa iyo. At ang pagtulong sa ibang tao na makakakilala at mahalin ang Diyos ay ang mga halimbawa ng mabubuting gawain. Ngayon mga bata, nangungusap ang Diyos sa iyo, paniwalaan mo siya. Sinasabi niya sa iyo sa Biblia kung paano mo tatalikuran ang kasalanan. Maniwala ka sa Kanya at mapapatawad ang iyong mga kasalanan. Kung hindi mo pa pinaniniwalaan si Jesus, magtiwala ka sa Kanyang sinasabi at maniwala sa Kanya ngayon. Kaya ikaw bata, kung nagtitiwala sa Diyos at naniniwala ka sa Kanya bilang iyong tagapagligtas, nangungusap ang Diyos sa iyo, makikinig ka at susunod sa salita ng Diyos. Sinasabi niya sa atin kung paano sumunod sa Kanya. Pinapakita niya sa atin ang pinakamainam na pamumuhay at kung ano ang makapagpapalayo sa atin mula sa kasalanan. Naganda siya ng mga mabubuting gawain para sa iyo bilang Kanyang mga anak. Nais niyang ang buhay mo ay mabago at maging tulad niya at sa iyong pagbabago na naisin ng iba na magkaroon ng Diyos sa kanilang buhay. Sa tuwing magbabasa ng salita ng Diyos, hilingin mo sa Espiritu ng Diyos na nanahan sa iyo upang tulungan kang sundin ang iyong nabasa. Sabay-sabay natin sabihin, word up. Makinig, sumunod sa Diyos. Sabay-sabay natin sabihin, handa na ba kayo mga bata? Makinig, sumunod sa Diyos. Okay mga bata, may hinanda si Kuya Jim na laro para mas makabisada natin ang ating memory verse. Handa na ba kayo sa ating laro? Papatulong tayo ngayon kay Kuya Jester. Tawagin natin si Kuya Jester. Yan. Madali lang ang mechanics ng laro natin. Ang tawag sa laro natin ay follow the leader. Mag-a-act lang si Kuya Jester at gagayahin natin siya kung ano yung inak niya, saka tayo magbabasa. Nakuha niyo ba mga bata? Ngayon kung nakuha niyo, simulan natin yung laro. Sisimulan natin ang pagbasa sa address at magtatapos din tayo sa address. Okay ba mga bata? Okay, sige. Kung handa na kayo, simulan na natin.
Ikalawang Timoteo, Kabanata 3, talata 16 hanggang 17. Ang lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos at nagagamit sa pagtuturo ng katotohanan, sa pagtatama, sa maling katuruan, upang ang lingkod ng Diyos ay maging karapat-dapat at handa sa lahat ng mabubuting gawain. Ikalawang Timoteo, Kabanata 3, talata 16 hanggang 17. Ikalawang Timoteo, Kabanata 3, talata 16 hanggang 17. Ang lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos at nagagamit sa pagtuturo ng katotohanan, sa pagtatama, sa maling katuruan, upang ang lingkod ng Diyos ay maging karapat-dapat at handa sa lahat ng mabubuting gawain. Ikalawang Timoteo, Kabanata 3, talata 16 hanggang 17. Ikalawang Timoteo, Kabanata 3, talata 16 hanggang 17. Ang lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos at nagagamit sa pagtuturo ng katotohanan, sa pagtatama, sa maling katuruan, upang ang lingkod ng Diyos ay maging karapat-dapat at handa sa lahat ng mabubuting gawain. Ikalawang Timoteo, Kabanata 3, talata 16 hanggang 17. Okay mga bata, may tatlong pagbasa pa tayo. Ang leader naman ngayon, ako, si Kuya Jester naman ngayon, ang gagaya sa atin. Okay ba? Okay, simulan na natin. Simula sa address at magtatapos din tayo sa address. Ikalawang Timoteo, Kabanata 3, talata 16 hanggang 17. Ang lahat ng kasulatan ay kinasiyahan ng Diyos at nagagamit sa pagtuturo ng katotohanan, sa pagtatama, sa maling katuruan, upang ang lingkod ng Diyos ay maging karapat-dapat at handa sa lahat ng mabubuting gawain. Ikalawang Timoteo, Kabanata 3, talata 16 hanggang 17. Ikalawang Timoteo, Kabanata 3, talata 16 hanggang 17. Ang lahat ng kasulatan ay kinasiyahan ng Diyos at nagagamit sa pagtuturo ng katotohanan, sa pagtatama sa maling katuruan, upang ang lingkod ng Diyos ay maging karapat-dapat at handa sa lahat ng mabubuting gawain. Ikalawang Timoteo, Kabanata 3, talata 16 hanggang 17. Ikalawang Timoteo, Kabanata 3, talata 16 hanggang 17. Ang lahat ng kasulatan ay kinasiyahan ng Diyos at nagagamit sa pagtuturo ng katotohanan, sa pagtatama sa maling katuruan, upang ang lingkod ng Diyos ay maging karapat-dapat at handa sa lahat ng mabubuting gawain. Ikalawang Timoteo, Kabanata 3, talata 16 hanggang 17. Babasahin naman natin ngayon ng walang tinginan ang ating talata. Handa na ba kayo mga bata? Ngayon, kung handa na kayo, simulan na natin ang pagbasa. Ikalawang Timoteo, Kabanata 3, talata 16 hanggang 17. Ang lahat ng kasulatan ay kinasiyahan ng Diyos at nagagamit sa pagtuturo ng katotohanan, sa pagtatama, sa maling katuruan, upang ang lingkod ng Diyos ay maging karapat-dapat at handa sa lahat ng mabubuting gawain. Ikalawang Timoteo, Kabanata 3, talata 16 hanggang 17. Mga bata, maraming salamat sa pagsama ninyo sa amin sa ating Good News Club Online. Magkita tayo ulit sa ating susunod na Good News Club Online. Pwede din kayo mag-imbita ng inyong mga kalaro, kapitbahay o kaklase nyo. Tama! Paalam mga bata!